Sige, makaupo na po tayo. Lagi natin tatandaan, ako ay blessed, ayaw kong ma-stress. No? Sabi ko sa inyo, Ephesians 1:3. And then, every gising is a blessing dahil maraming hindi nagigising at yung katabi mo, nagising. Kaya pinagpala ng Lord yung katabi mo. Amen? And 2025, the year of breakthrough po rin ng Panginoon. Marami na nakakaranas ng breakthrough sa atin this 2025, the first 4 months. And I believe, marami pang breakthrough ang gagawin si Lord sa buhay natin. Amen? Kalapitin mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Amen. Hallelujah. Ephesians 3:20, His power that is at work within us. Nasa atin ang kapangyarihan, nasa atin ang kabutihan ng ating Panginoon. April 2025 team, God of Miracles. So this month, we will talk about the miracles of the Lord Jesus sa ating buhay. Amen? So, merong isang storya, the story of the eagle who cannot fly. Merong isang kasing itlog. Kanina tinanong natin do sa mga children, ano nauna, itlog o manok? Okay, kapag tinanong ka, ano nauna, itlog o manok? Kanina, sinagot namin yan. By the help of the scripture, akalain mo yon, no? So, may isang itlog na nasa taas ng bundok, nahulog. Nando sa itaas pala ng puno. Nahulog doon sa kumpol ng mga itlog ng mga manok. And then, na-hatch siya, napisa kasi nilimliman din siya ng manok. And eventually, lumaki siya doon sa mga manok. So, gaganon-ganon din siya. Kaya lang, syempre, ang manok, hindi naman nakakalipad. So, he's not attempting to fly kasi kasama niya, manok. Nandun siya, lakad-lakad siya. And then, nakakita siya ng eagle. Sabi niya, kamukha ko yun. Pero bakit siya lumilipad, ako hindi? Tapos sabi ng mga manok, tumigil ka nga dyan, manok ka. Huwag kang mag-ilusyon, sabi niya. Kaya, alam nyo, hindi nakalipad yung manok yung eagle na yon. Dahil sinasabi na sa paligid niya, hindi ka makakalipad. At yun ang kanyang mindset. Ganon din tayo, no? Unless we change our mindset, hindi magbabagong buhay natin. Tama? Yun ang lagi sinasabi sa Romans 12:2. Don't copy the behavior of the customs of the world. Parang yung eagle, kinakopy niya yung mga manok. Kaya kahit siya eagle, hindi siya nakakalipad. At yun din ang problema sa ating mga mananampalataya. Kahit binigay na ng Panginoong Hesus, kahit kompleto yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, na tayo may biyaya at pagpapala, kung hindi magbabagong isip mo na meron ka, walay, sabi nga nila. Sabi nila, but let God transform you into a new person. Huwag kang mag-alala, walang age limit ang pagta-transform. Hindi mo sabi, matanda na ako, hindi na ako matatransform ng Lord. No, kahit ngayon, kung hindi mo pa nararanasan na biyaya at pagpapala ng Lord, hanggat hindi pa man nararanasan, sabihin mo, Lord, baguhin mong isip ko. Sabi you will learn how to know God's will for you. Good, pleasing, and perfect. Ang tanong, nararanasan mo na ba yung good, willing, and perfect na buhay? Amen. Pinag-aaralan natin yan, no? Lagi natin pinag-aaralan. Laging ganyan ang tema natin, no? Para para hindi na tayo, kasi tayo yung mga unfortunately, we are the eagle na nasa paligid ng mga manok. Tingnan mga katabi mo, kung mukhang manok yan. Tayo yung eagle, biyaya at pagpapala nasa atin. Amen. Ako'y nalulungkot, no? Nakita ko sa yung mga ginagawa ng mga kandidato. I'm not against anybody. Kaya lang, pasayaw-sayaw, para iboto. Yung mga botante, tuwan-tuwa, iboboto kaya kasi magaling magsayaw. Tandaan natin yung boto. Ito yung mga boboto ba dito? Yung boto natin, wag nating iboto dahil kilala, dahil sikat, iboto nyo dahil alam nyo may magagawa. Amen? Hindi magaling sumayaw, hindi magaling magpatawa. Amen? Okay, so ito yung ating pag-aaralan, daan ng pagbabago. John 5:1-9. Kabisado nyo na to. Alam ko na ituro na rin to maraming beses, pero I believe ang salita ng Diyos laging bago. Amen? Alam nyo, bigyan ko kayo ng mathematics book. Ang 1 + 1, ang sagot niyan laging tamo, buting bata, sumasagot. Ito naman talaga ang mathematics. Kahit ngayon, bukas, magpakailanman, ang 1 + 1 laging 2. Pero ang salita ng Diyos, basahin mo yan, Joshua 1:8 na yan, mamaya, bukas, iba na sasabihin sa'yo.
Tama? So yun ang ating pag-aaralan. John 5:19. Pagkaraan ito ay dumating ang isang pista. Hindi alam kung ano yung pista yan. Meron kasing three tawag dito, major feast ang mga Hudyo. So hindi alam kung anong pista yan na nandun ang Panginoong Hesus kasi they are obliged to go to the temple. At pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethsaida. Meron daw talang 2 swimming pool doon. That every time na merong gathering, ano sabi ron? Nasa paligid nito maraming may sakit. Sabi nung mga komentarista, mga nasa 500 daw na may sakit. So imagine the crowd. Kami nga ni Pastora, pag nagpupunta sa jail, iba amoy, no? Kasi ang dami nila siksikan. Minsan napunta kami sa Nabotas, ay grabe. Yung maliit pa rito, para silang sardinas. Kahit naman kayo nakasakay na ba kayo ng MRT, yung rush hour? Grabe, yung pumasok na maganda, paglabas, parang ni-rape. Di ba? Talagang dugyot ang itsura. Ganun. Nasa 400, isipin nyo, 400 na may sakit pa. Amen? Nasa paligid ito, marami may sakit, bulag, pilay, mga paralitiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig kasi ang paniniwala nila, pag daw gumalaw yung tubig, dahil may panahong ito na anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig, at ang maunang lumukso, isipin mo, paano makikita nung bulag yun? Gumalaw yung tubig, paano ano ba yun? Meron na ba ron? Diba? So sino yung unang lumukso daw, matapos ito'y gumalaw, gagaling sa anumang karamdaman. So yun yung kanilang paniniwala. Alam niyo, ang tao, maraming paniniwala sa buhay. Diba? Na binigay sa atin ng ating mga ninuno. Yun nga lang, yung dati may yung birhen, lumuluha, talagang pumupunas na sila ron. No? Marami tayong paniniwala at sana yung paniniwala natin nakabase sa salita ng Diyos. Amen? So, yun yung paniniwala nila. Pag gumalaw yung tubig, kailangan makalukso ka ron kasi gagaling ka. Naalala ko si Daniel, nung bata pa, nung baby pa, kasi hindi pa kami ganun kalalim. Napabinyagan namin sa San Roque, doon sa Blooming Treat. Kasi ang paniniwala, yung unang baby daw naman, kasi maraming kasabay yung una raw baby mailalabas, yun yung magiging number 1, yung parang yung magiging magaling sa kanyang class. Ay, sabi ko sa inyo, tinakbo ko si Daniel. Kuna, niya pa ako, takbo ko. Amen. So marami tayong paniniwala. So yun yung paniniwala nila. Noon yun, hindi na kami ganun ngayon. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. So merong isang lalaki doon na 38 years nang may sakit. Ilang taon nang may sakit? 38. So 38 na siya. Hindi natin alam kung since birth siyang may sakit, basta sinabi 38 na siyang may sakit. Pero mamaya, with the help of the scripture, titignan natin. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Ilang taon na may sakit? 38. Kung ikaw yung tinanong na may sakit, na tinanong ka ni Jesus, gusto mo na bang gumaling? Ano sagot? Oo! Opo, di ba? Ganun na agad. Wala nang patumpik-tumpik, wala nang kaartehan, wala nang isip-isip yan. Automatic yan. Parang tinanong mo lang yung misis mo, will you marry me? Wala, nag-iisip pa yung babae, ikaw? Sige na nga, di ba? Pero itong lalaki, tingnan natin. Ngayon, kung ikaw ang tatanungin ng Panginoong Hesus, tatanungin ka ngayon ng ating Panginoong Hesus. Si Jesus kasi nagtanong, ikaw tatanungin, gusto mo bang masagot ang prayers mo? Ano sagot mo? Amen! Oo, agad. Gusto mo bang makatapos ng pag-aaral? Pag nag-aaral, ikaw? Amen! Wala nang, wala nang reason or rhyme. Gusto mo bang maging top-notcher? Siyempre, yung mga nag-aaral, tayo mga nanay, mga tatay, gusto mag-top-notch yung ating mga anak. Gusto mo bang makatapos ng college? Yes. Gusto mo bang maging professional? Oo. Kahit professional driver's license, okay na. Di ba? O kaya, gusto mo bang makatulong sa parents? Pambata pala ito mga ito. Gusto mo bang masagot? Makaahon sa hirap? Gusto mo bang magamit ni Lord na malakasan? Amen. Hindi na yun. Ayun. Kaso ito yung sagot ng may, ulitin natin sumagot ang may sakit. Ito na, sumagot yung may sakit. Tayo, kung tayong tatanungin ni Jesus, automatic ang sagot natin, oo. Ang sabi niya, Ginoo.
wala pong maglulusong sa akin. Sabi niya rito, walang maglulusong sa akin kapag gumalaw yung tubig. Papunta pa lang ako, may nauna na sa akin. Kawawa naman tong taon to, no? Ba't nandiyan ka pa? Alam mo palang may mauuna sa'yo. Sayang. 38 years ka nang may sakit. Tapos pag tinanong ka ng isang tao na gusto, hindi niya kilala si Jesus eh. Ginoo eh, kasi hindi niya kilala siguro. Tinanong siya, gusto ko kong gumaling? Eh wala naman mag-ano sa akin eh. Wala naman maglulusong eh. Eh sila, magaling na ako, hindi pa. Ba't nandiyan ka pa? Ano ba ginagawa mo dyan? Parang ganito lang yan, no? Oftentimes we blame others on our failures, our disappointments, our troubles, our sadness. Parang tayo yan eh, pare, bakit yan lang ang trabaho mo? Eh kasi nanay ko, di ako pinag-aral eh. Uy, ikaw, bakit hindi ka nag-top? Eh kasi yung klase ko nangungopya eh. Uy, bakit isa lang ang anak mo? Eh kasi si ganito eh. Uy, bakit ganyan lang ang buhay nyo? Eh kasi ganito eh. Madalas, yung buhay natin, sinisisi natin sa ibang tao. Ganun ba tayo? Wala sumasagot. Ako lang yata. Bakit kasakitan? Eh kasi nanay at tatay ko kung ano pinagagawa ng bata ako eh. Uminom na syoktong. Si ate lang nakakalam na syoktong. Bino ko lapo. Nagpunta sa may Quiapo. Kaya ganito ako. Lagi na lang nating sinisisi ang ibang tao. O ba't ganyan lang ang sahod mo? Eh kasi yung boss ko eh. Ito to, di ka lang pala pumapasok. We oftentimes blame others for our disappointments or troubles. Minsan ganun tayo. Ang hilig nating manisi. Ba't hindi ka nakakuha ng promo? Hindi ako makalis ng bahay eh. Wala magsasaing. Ganun tayo. Ganun din siya. Simpleng tanong, simpleng sagot. Amen? Because we put our life, our faith, our hope, and joy in others people's hands. Nilalagay natin yung ating kinabukasan, yung ating kaligayahan sa kamay ng ibang tao. O bakit malungkot ka? Yung anak ko hindi ako tinatawagan. Bakit ganyan ang hair mo ngayon? Eh kasi ganito eh. Lagi na lang natin nilalagay yung kaligayahan natin sa buhay ng ibang tao. Ba't hindi ka nakatap? Kasi yung nanay ko hindi ako tinuruan. O ba't ganyan lang ang trabaho mo? Eh kasi nga hindi ako pinaaral eh. Kaya ganito lang ako. Di ba? Ganun tayo lagi. Sad to say. Ba't yung mga pamilya mo hindi nagcha-church? Tulog pa. Di ba? Kasi lagi na lang. Amen? Ito sinabi sa kanya ni Jesus. Ayan na. Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. May sakit ka, 38 years. Tinanong ka, gusto mo bang gumaling? Eh wala nga maglalagay sa akin sa pool. Suddenly, hindi sinagot ni Jesus yan. Pwede niyang sabihin, kaya nga ako nandito eh. O kaya, sige, tutulungan kitang ihatid doon. Hindi ganun ang sinabi ni Jesus. Si Jesus, ang premise niya, diretso kung ano yung kaya niyang gawin doon sa tao. Sabi niya, tumayo ka. Buhatin mo nga yung higaan mo at lumakad ka. Yung higaan dito, hindi yung double ding, ganun kalaki hindi ganun. Yung may ditiklop. Alam nakita niyo, parang kutso na nilatag lang, parang banig lang yan. Ikaw may sakit, yun ang hinihintay kong kasagutan. Halimbawa, ikaw, gusto mo yumaman, ang hinihintay mong kasagutan, yung ate mo sa ibang bansa para tulungan ka. Suddenly, may nagsabi sa'yo, hoy, kung gusto mong yumaman, magtrabaho ka. Oo nga, magtatrabaho ko. Ganon din yung nangyari sa kanya. Tumayo ka nga, buhatin mo na yan. Hindi sinabing, kakargahin kita, lulusong kita doon. Hindi. Bakit? Ano nangyari? Kaya dito, alam ni Jesus, may pagbabago, oras na sumunod tayo sa Kanya. Hindi kailangan na balik mo yung nakaraan, kaya nagiging, yung iba, ang paborito nila, yung kanta ni Regine. Kung maibabalik ko lang. Tama ba si Regine? Amen? Alam ni Jesus, pag sumunod ka sa Kanya, may pagbabago. Sino rito na bago buhay dahil kay Jesus? Amen? Siya ang daan, siya ang liwanag, siya ang katotohanan.
He is the way, the truth, and the life. Hindi niya sinabi, sige mag-aral ka muna para yumaman ka. Hindi sinabi, gumawa ka ng hindi maganda para maging maayos ang buhay mo. Hindi. Sabi niya, follow me. At yun ang nangyari. Tingnan natin ang nangyari. Jesus said, get up, take out your mat, and walk. Tayo na, boy. Tayo na. Kaya nga sabi dito, do not put your joy in other people's hand. Instead, place it in God's hand as He cares for you. Lagay mo yung buhay mo kay Jesus. Ang mahirap kasi ganito, yung anak mo, pinapaaral mo. Kaya di ba nasabi ko sa inyo, lagi na lang sinasabi natin, ang kinabukasan ng bayan, nasa kabataan. Wag! Ang kinabukasan ng buhay, nasa kay Jesus. Amen? Kay Jesus, hindi sa kabataan. Ngayon tayo, mga magulang, kahit kami, for some time, magiging maayos ang buhay natin kasi yung anak natin, nag-aaral lang maayos. Paano ka bigyan mag-asawa yan? Paano ka na? Guho. Bakit ka nag-asawa? Di ba? No! Lagay mo buhay mo kay Jesus. Jesus, bahala siya sa'yo. Amen? Anong nangyari? Paano? Sa Ephesians 3:20, tandaan natin, ito yung ating verse. Now to Him who is able to do immeasurably more than all ask or imagine according to His power that is at work within us. Alam ni Jesus, may kapangyarihan na sa'yo. Alam ni Jesus, may galing na nasa iyo. Alam ni Jesus, kaya mo dahil nung tinanggap mo siya, sa'yo banal na spirito. Amen? Tignan mo ang katabi mo kung nasa kanya banal na spirito. O baka ibang spirito nandyan. Amen? His power, may kapangyarihan. Ang sabi dito, dinamo, alam mo yung dinamo? Motor. Nandun, yung power, yung energy, parang energizer yan, nasa iyo. Bakit? Nasa iyo si Kristo. Amen. At kaya mo. Sabi nga ni Francis Magalona, at kaya mo ay kaya niya at kaya nating dalawa. Hindi nila alam yung mga kababayan ko. Amen. Doon din, gumaling ang lalaki. Binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon ay araw ng pamamahinga. 38 years naghihintay ka ng tulong. Suddenly, dumating si Jesus sa sinabi, hoy, tayo ka nga. Baka naman nagsasakit-sakitan lang to. Tumayo ka, bitbitin mo pa nga yung mat mo eh. Hindi yung sinabi, dahan-dahan, teka lang, 38 years, mahirap na, maano na to eh. Siguro sabi, tayo ka. Teka, ayos ko na to. Alis na nga ako, baka mapagalitan pa ako nito. Hindi ba? Wala na, hindi na siya nag-inarte. Sumunod siya sa Panginoong Jesus. Parang ganito lang yan. Tayo nagbabasa ng Bible. Lahat tayo nagbabasa ng Bible, no? Yung iba, hindi nagbawa. Ang sabi doon, basahin ang Biblia, sundin. Sundin. Sayang ang pagbabasa mo kung hindi mo susundin. Nagbabasa ka lang, alam mo, para ka lang Bible scholar. Yung Bible scholar, binabasa, hindi pinamumuhay. Parang yung kanina, ano yung verse nila? Ephesians, Joshua 1, 8, di ba? Ano yun? Sa Bible yun? Sundin nyo. Amen. So ganun, sumunod siya kay Jesus. Tandaan, I can do all things through Christ. Makakanta ka, makakapag-facilitate ka, makakapag-invite ka, makakapag-evangelize ka. You can do all things through Christ. Amen? Si Jesus lang ang pag-asa natin, mga kapatid. Amen? Kaya kung pipili lang kayo na iboboto, piliin nyo yung may takot sa Diyos. Sa mga dalaga, sa mga bata pa itong mga to, ang piliin natin yung may takot sa Diyos. Amen? Noon din gumaling ang lalaki noon ay araw ng pamamahinga. Alam nyo, sa kanila, bilang mga Hudyo, bawal magpagaling. Sabi nga kung halimbawa, Olympics, sabi yun daw Israel team, basketball yata o football, natapat ng Sabbath day, yung kanilang laban. Alam nyo, hindi naglaro. Pinatalo talaga nila. Nag-forfeit. Bakit? Araw daw ng ganun katindi sila. Pero si Jesus, walang pinipiling araw ang pagbabago ng buhay. Pwede ngayon na. Hindi pwedeng Sabbath day, wag mo nang intayin. Now na ang pagbabago ng buhay mo. Kung gusto mo mabago ang buhay, wag mo na intayin yung pabukas-bukas. Ngayon ang araw ng pagbabago pag sumunod ka kay Kristo. Wala nang bukas. Ay, hindi, bukas na lang ako magbabasa ng Bible. Ay, bukas na lang ako magpe-pray. Ay, bukas na lang ako mag-church. Hindi. Ngayon.
Ang tawag doon sa English, procrastinate. Wow, galing ko. Huwag niyong pa-English sa akin. Huwag niyong pa-spell sa akin. Medyo mahirap. Amen? Procrastination. Yung bukas ng bukas. Hindi. Pag sinabi ng Jesus, tumayo ka, tumayo ka. Amen? Ano pa matututunan natin sa storyang to? Ano ba ang daan sa pagbabago? Unang-una, dapat may pananampalataya ka kay Kristo. Tingnan mo yung katabi mo kung may faith yan kay Jesus. Alam mo naman natin ang faith, di ba? Ito yung faith, ito yung kasiguraduhan na mangyari isang bagay na inaasam mo. Di ba? Tinanong ko kayo, how do you see yourself in 3 years, in 5 years, in 10 years? Yun yung faith. Nakikita mo na ba? Meron na bang nakakita ang sarili after 3 years? Abay, wala pa. Ako nakikita ko na may snow. May snow sa paligid. Nagka-crush ng yelo si Leonor para gumawa ng halo-halo. Amen. Dapat nakikita mo na yung sarili mo, gusto ko nang magkaroon ng 4x4 na sasakyan. At least may gulong ka na, tsaka pinto, di ba? Yun yung pananampalataya. Sabi sa John 5:8, sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka. Di ba? Sinunod niya yung sinabi ni Jesus. Hindi nga niya kilala to eh. Pero siguro, he feel the power, he saw the power in this person na may something. Amen? Kakaiba ang pakiramdam mo pag nasa presensya ka ng Panginoon. Tama, hindi? Pag nandito kayo sa church, hindi ba iba? Kaya alam nyo, no, napakalaking bagay na hindi tayo nagmi-miss ng gawain. Kasi ako lang ba to o lahat tayo na pag hindi ka naka-attend ng isang gawain, parang may kulang. Iba parang may kulang. Kahit sabihin mo may Bible study ka, may prayer meeting ka, pag hindi ka naka-attend doon sa isa ron, parang may kulang. Amen? Bakit? Sabi nga, there's a God-sized vacuum na only God can fill. Meron yung something, merong butas sa puso natin na ang pwede lang magpuno ang Panginoon. Amen. Kapag hindi ka nakadalo ng gawain, parang clumsy ka sa isang linggo, parang anit ng ulo mo. Diba? Bakit? Kasi si Jesus lang ang pwedeng magpuno. Amen? Kaya sabi sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, it is no longer I who live, si Apostol Pablo, but Christ who lives in me, and the life that I live in the flesh, buhay niya rito sa hindi pa dun. I live by faith. Sino to? Si Apostol Pablo, in the Son of God. Sino yung Son of God? Si Jesus. Kaya niya nagagawa yung mga bagay-bagay na mahirap gawin kasi may pananampalataya siya kay Jesus. Di ba sa Malta, nakapunta siya ron, na-shipwreck siya. Sabi niya, doon pinag-aralan natin, nalatigo siya ng 1-40, na bugbog siya, kung ano-ano nangyari sa kanya. Napagdaan niya lahat yon dahil may pananampalataya siya sa ating Panginoon. Amen? Ikaw din kapatid, kaya mong pagdaan ng lahat kung may pananampalataya ka kay Jesus. Amen? Kaya sabi ito, ang nagbabago may pananampalataya kay Kristo. If you want to change your life, dapat yung faith hindi sa anak. Yung faith hindi dapat sa kumpanya. Yung faith hindi dapat sa sarili mo. Yung faith dapat nasa kay Jesus. Amen? Kasi ang Panginoong Hesus, wala naman sigurong nilalang ang Panginoong Hesus para maghirap, diba? Ang gusto ng Panginoon, maayos ka. Ang gusto ng Lord, maayos ang buhay mo. Ang gusto ng Lord, anak tayo ng Diyos eh. Meron bang magulang dito na gusto yung anak parang kawawa? Sa mga nanay, gusto niyo ba yung anak niyo kawawa? Binubuli? Ayaw. Mas lalo ang Ama natin sa langit. Ayaw niya na gusto niya maayos tayo. Gusto niya yung buhay natin, hindi parang naghihirap. Gusto ng Lord maayos. Pastor, ba't hindi maayos ang buhay ko? May pananampalataya ka ba kay Jesus? Baka ang faith mo nasa anak mo. Amen? Kasi nga, nilalagay natin yung ating pamumuhay sa kamay ng ibang tao. Tanong, may faith ka ba? Gusto mo ba magbago ang buhay mo? Mabilis lang yung message natin. Minsan yung mabilis, tumatagal eh. Simplihan mo. Simpleng tanong, simpleng sagot. May faith ka ba kay Jesus? Nandito ka ba dahil mahal mo si Jesus o dahil nakasanayan mo lang? Nagpe-pray ka ba dahil sinabi ni pastor o dahil gusto mo makakausap si Jesus? Amen? Do you really praise the Lord? Do you really love the Lord? Amen? Okay, pangalawa, obey God. Sundin mo ang Diyos.
Di ba? Sabi sa John 15, if you love me, you will obey my commands. Amen? Sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, sabi niya, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki. Maraming sinabi sa atin ng Panginoong Jesus that would sum up to two. Love the Lord your God with all your heart and love your neighbors. Dapat kaya tayo nag-church, kaya tayo nagpe-praise and worship, kaya tayo nagpe-pray, kaya tayo nagbibigay because we love God. Kaya nagtuturo si Sister Flor because she loved God. Kaya kayo umatin sa Bible study because you love God. Hindi lang para matuto, kasi pag para matuto, alam nyo, sa totoo lang, maraming mas magaling sa atin sa Bible. Kahit yung pinaka-magaling na pastor, may mas magaling sa kanya. Alam nyo sino? Yung mga Bible scholars. Unfortunately, hindi nila nararanasan. Bakit? Hindi naman nila pinamumuhay. Alam lang nila yung Bible, pero hindi nila nararanasan. Alam nyo, ito mas maganda nga. Kahit hindi mo alam yung Biblia, kahit ang alam mong verse, John 3:60 lang, pero nararanasan mo yung biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi testimony mo yun eh. Parang yung, naalala nyo yung isang pinagaling ni Jesus, hindi ko kilala kung sino siya, pero alam ko, pinagaling niya ako. Di ba mas maganda yon? May testimony ka. Anong testimony mo? Nakapag-Japan kami, hindi namin alam sino nagbayad. Di ba? Kumakain kami 3 times a day, hindi namin alam paano. May merienda pa. Di ba? Nararanasan namin yung miracle ng Diyos sa buhay namin. Yun yung team natin. Kaya I pray, lahat tayo this month will experience miracle. Sino gusto ng miracle? Magsabi ng amen. Amen. Yung hindi nagsabi, ano gusto mo? Halo-halo? Amen? Luke 6:4-6. Why do you call me Lord, Lord, and not do what I say? Kasi sinabi ni Jesus yung mga ano niya eh, yung mga gusto niyang mangyari sa isang Kristiyano. Eh bakit mo ba ako tinatawag na Lord, di mo namang ginagawa? Sayang! Sabi nga ni Bong sa akin, sabi niya, ni Pastor Bong sa akin, pangit daw yung nasa gitna. Kung gusto mong maging Kristiyano, all ka na. Talagang all in yung buong sarili mo, 100%. Ngayon, kung ayaw mo maging Kristiyano, huwag ka na dito, magpakasama ka na. Sayang. Huwag yun nandito ka, tapos ang puso mo, puro kasamaan pala. Amen? Yung pag-alis ng church, nag-church ako, saya-saya ako, pagdating, nanloloko ka na naman ng kapwa mo, nang bababae ka, nang lalalaki ka, kung ano-anong ginagawa. Pagdating ng Linggo, ay, kailangan magbuhos ako ng kasalanan. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, gumagawa ka na naman ng kalokohan. Wag, pangit. Sayang. Kung gusto mo maging Kristiyano, if you really love Jesus, all in. 100%. Monday to Sunday, 24/7, Kristiyano ka. Hindi dito lang. Sayang yung oras, sayang yung panahon mo. Amen? Kaya sabi sa Matthew 7:24, kaya nga, ito na, parang counterpart ng Joshua 1:8, kaya nga, ang bawat nakikinig ng nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino. Nagbabasa, nakikinig, nagsasagawa. Ibig sabihin, ginagawa yung nakasulat. Amen? Sabi dito, di ba? Sabi dito, huwag natin kakalimutan yung gawaing ito. Anong ginagawa mo? Kinakalimutan ko. Ay, nga pala, Sunday ngayon. Masarap matulog. Next week na lang. Di ba? Andito, ay matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon ay bato. Nakita niyo yung yung earthquake sa Myanmar? Hindi nyo napapansin nung nakaraan sa Hollywood. Ano yun? Yung apoy, yung sinunog yung mga bahay na magaganda. Buti nga, hindi kami nakabili ni Pastor Jobit na Bert Emmanuel doon. Bibili na dapat kami ron. Buti hindi natuloy, kundi nasunog din. Buti na lang. Sa Myanmar naman, talagang pag-pray natin, marami nangyayari sa paligid natin. Ito sa papala pag-pray nyo. Hindi ko kayo tinatakot. Gusto ko lang maging bukas ang inyong mata. Yung gustong sakupin ng China ang Taiwan. Nag-ano na sila, nagtututukan na sila eh. I'm not telling this to make you afraid or gusto ko matakot kayo. Gusto ko lang maging aware kayo na isama nyo sa prayer ninyo. Amen? Kasi mahirap, pag tinuloy ng China yan, pati Hong Kong yan, tuloy-tuloy na yan. And lapit-lapit ng isang isla natin sa Taiwan. Amen?
So, pag-pray natin, matigil na yung, mamaya pala may prayer meeting, no? Isama natin sa prayer request natin yan. Amen? So, sabi dito, yung nakikinig, nagsasagawa ay matalino. Tignan mo yung katabi mo kung matalino yan. Amen, matalino. Tapos nakita niya, Mami, tignan mo, ano ko, 98, ang galing mo talaga, anak. Mata lang ginamit ko dyan. May anak ba tayong ganun? Nangungopia pala. Amen? So ito, sumunod kay Kristo. Ito, ay hindi niya makita. Ito yung recipe ng spaghetti bolognese. Ayan, sa mga nagluluto. Halimbawa na lang, 2 tablespoon olive oil, 400 gram beef, 1 onion, 2 garlic, 100 grams, and so on and so forth. Ayan yung spaghetti, recipe ng spaghetti. Halimbawa, hindi ako sumunod sa recipe. Matigas ulo ko eh. Ginawa ko, 2 liters of olive oil. Ano tingin nyo, spaghetti bolognese ko? Sabaw na, mantika. Isa lang yung hindi ko sinunod Ganun din ang buhay natin. Pag hindi ka sumunod, may mangyayari sa'yo. Ang gusto ng Lord, hindi tayo mapahamak. Pero kung ikaw mismo, hindi mo sinusunod si Jesus, mapapahamak ka. Ito, simple lang. Sabi ko sa inyo, 2 tablespoon of olive oil. Ang nailagay ko, 2 liters of olive oil. Eh, bakit may sabaw? Hindi ba? O kaya, ang sinabi ron, 2 tablespoon of sugar. Nagkamali ka, kulay puti rin. 2 tablespoon of salt. Puti Parehas. Parehas puti. Ano sa tingin mo lasa? Ang tamis. Yung kape mo, no? Patang alat dito. Isa lang nagkamali ka, no? Ganon din ang pamumuhay natin pag hindi tayo nakasunod. Okay, mag-alala, masusunod naman natin yan sa biyaya ng Diyos. Amen? Ganon din. Ito, simpleng recipe ng buhay. Accept Christ, pray without ceasing, read the Bible, obey Christ. Nakapaloob na dyan yung love the Lord your God kasi papasok yan sa read the Bible and obey. Simple lang yan. Sa tingin nyo ba, pag hindi mo nagawa to, biyahing langit ka? Wala na. Impyerno na punta mo. Kasi unang-una, yan ang pinaka-importante, tanggapin si Kristo. Yung pray without ceasing, mabubuhay ka ba na hindi ka nagpipray? Kung Kristiyano ka, malabo. Di ba? Sayang. Sabi pa naman sa 1 Thessalonians, pray without ceasing. I hope and I pray lahat tayo nagpipray. Amen? Kaya, ang tanong, sumusunod ka ba sa recipe of life? Simple lang yun. 4 lang yan, no? Sumusunod ka ba sa recipe of life? Dito nagkakatalo yan Read the Bible and obey Christ. Meron na dito nakabasa ng Bible cover to cover. Wala na makatingin. Kahit 1 beses lang. Amen. Ikaw talaga nagaya mo. Ako naman, 1 beses, natapos ko na, tapos ngayon, inulit ko ulit. Kaya lang kasi meron ako nalalaktawan na nalalaktawan akong chapter, numbers, puro bilang, pero may ibig sabihin pala yun. Amen. Isaiah, minsan nalalaktawan ko. Amen? Okay, so, sumusunod ka ba sa recipe of life? Do you read the Bible? Doon nagkakatalo lagi yan. Do you read the Bible? Do you obey Christ? Amen? Pangatlo, commit your life. Malapit na tayo, mabilis na tayo. So dito, later, Jesus found him in the temple. John 14 na to John 14, yung kanina nasa John 7, nasa taas. Ngayon, nung gumaling siya, alam niyo ginawa niya, nagpunta siya, templo. Nung gumaling siya, hinanap niya si Jesus. Amen? Nagpatuloy na siya. Hindi lang siya pinagaling na walang nangyari. Parang yung, yung naalihan ng masamang spirito. Di ba sabi niya, Jesus, sasama na ako sa iyo. Ano sabi ni Jesus? Wag, pagkalat mo yung nangyari. Gusto ni Jesus is testify yung nangyayari sa kanya. Amen? Ikinumit na niya yung sarili niya. Mga kapatid tayo, did we commit our life to Jesus? Or did we omit our life to Jesus? As you commit your life, share the gospel to your Judah first. Ito, importante ito. Sino yung Judah natin? Sabi di ba sa, your Judah, Samaria, and to the ends of the earth. Sino yung Judah? Family. Family. Kung kinumit natin yung sarili natin, we are proud to say that we are Christians. Did we really share the gospel to our Judah? Yung first family, nanay, tatay, kapatid, pamangkin. Yan muna, yan na lang muna.
Kasi sabi ko nga, kung mahal natin sila, pinagpe-pray natin sila at sinishare natin yung gospel, alam ko mahirap. Sabi nga ni Jesus, di ba, ang hirap daw mag-share doon sa kanyang bayan. But let's try. Let's pray. Pag-pray natin. Meron akong kakilala. Sabi niya, 17 years daw siya pinag-pray ng ate niya. Kasi basagulero siya. Hindi raw tumigil. She shared Christ to him. Binaliwala niya, pero yung si ate niya, patuloy siya pinagpe-pray. Alam niyo ngayon, pastor na nga yata sa JIA. Amen? I-share natin sa Judah natin. Alam niyo bakit? Mas maganda na sila din ang kasama mo sa alam niyo ako, natutuwa ako sa dalawang pamilyang nandito. Bakit? Andito yung pamilya niyo, no? Kasama niyo yung pamilya niyo. Bakit? Pag sabi ko, sabihin mo sa katabi mo, tulungan mo ko. Pwede mo sabihin yan doon sa hindi mo kilala. Diba? Pero dahil nandito yung kamag-anak, si Sister Flor, dito yung kanyang kamag-anak, yung kanyang apo, kamag-anak pa rin yan eh. Nasishare niya. Kasi sometimes, mayroong mga prayer na hindi mo kayang sabihin sa brother or sister lang. Tama? Kahit gaano pa yan ka-close. Kahit ako sobrang close namin sa mga kapatiran namin sa Dubai. Pero may mga bagay na kaya ko lang sabihin kay Leonor. Kaya napakaganda na yung Judah mo, kasama mo. Na kasama mo pagdating sa bahay, hindi yung, uuwi na naman ako sa impyerno. Di ba? Napakaganda. Ngayon, pastor, ang hirap eh. Pag-pray natin. Give time to pray for them. Alam ko, mahirap. Pag na-prayer meeting dito ka, pag-pray mo sila, pastor, gusto ko talaga. Okay, lapit mo sa akin. Lapit mo kay pastora. Gusto ko kasama ko sila rito. Kaya lang nahihirapan ako. Amen? Bakit? Kasi napaka-importante na sila din makakilala. Ang sarap kaya nung uuwi ka sa bahay mo na ang kasama mo, Kristiyano. Di ba? Ang sarap kaya nung nandito katabi mo, misis mo, asawa mo, kapatid mo, kung sino man yan na-close mo, apo mo. Bakit? Hanggang bahay, kasama mo yan eh. Yan ang magpapatahan sa'yo. Di ba? Ano ang tawag natin sa bahay? Tahanan. Hindi, ano pa yung isa? Tirahan. Di ba? So, share your Judah first. I beg you, nakikiusap ako, share mo si Christ sa pamilya mo. Kahit gaano kahirap, kahit wala silang oras, find time. Hoy, ate, kuya, anak, nanay, tatay, may share lang ako sa inyo, 5 minutes lang. Kung hindi mo kaya, tawagin mo si Leonor. Si Leonor rin. Okay, tawagin mo si Pastor, tawagin mo si Emmanuel. Pero mas maganda ikaw eh. Because sabi mo, alam mo ate, nung kinalala ko si Jesus, nagbago buhay ko eh. Alam mo nanay, nung nagbago, share ko lang sa inyo, paano nagbago. Dati ganito ako, ngayon ganito na ako eh. Amen? Napakasarap na kasama mo sa gawain, mahal mo sa buhay. Blessing yun. Blessing yun. Kaya ikaw, pagkasama mo, dahil sasama mo rito ang iyong kamag-anak, pinagpalakan talaga. Yung palang blessing na. Amen? Na yung ibang tao, wala sila nun. Pero ikaw meron nun. Amen? Alam niyo, ibang tao mayayaman, pagdating sa bahay, wala si nanay, wala si tatay. Katulungan naghihintay. Parang estudyante blues yun ah. Wala si nanay, wala si tatay. Amen? Joshua 24:15. Ngunit para sa akin, sabi ni Joshua, at sa aking sambayanan, kay Yahweh kami maglilingkod. Sige nga, sabi mo, kay Yahweh kami maglilingkod. Kay Yahweh tayo maglilingkod. Kaya mo sabihin, kay Yahweh tayo maglilingkod. Amen? Ang sabi, mas maganda na sila mismo ang support group mo. Mga kapatid, napaka-importante ng support group. Alam niyo, mahirap mabuhay. Naniniwala ba kayo sa akin? Madali ba mabuhay? Mga bata, madali ba mag-aral sa school? Mahirap. Mahirap mabuhay. At dapat pinadala ng Panginoon yung pamilya natin as our support group. Amen? There are times, bibigay na tayo. There are times na mahihirapan tayo. Pero kung nandyan ang support group mo, sabay tayo mag-pray. Ako, nung isang araw, talagang sumasakit yung taglirang ko. Sabi ko, pa-pray naman. Diba? Kung wala kang support group, kaibigan nasa labas, pray mo nga ako. Sakit taglirang. Diba? I hope and I pray na sharean mo na yung pamilya mo. Kung hindi pa, let's pray for that. Amen? Sabi dito,
tandaan, for everyone born of God overcomes the world. That this is the victory that has overcome the world, even our faith. Di ba? We overcome the world. Bakit? Nasa atin si Jesus eh. Kahit mahirap ang mundo, kahit mahirap yung pinagdadaanan natin, na-overcome natin yan dahil nasa atin si Jesus. We are an overcomer. Di ba? Tignan mo yung mukha ng katabi mo kung mukhang overcomer yan. Amen, di ba? Overcomer yan sa biyaya ng Diyos. We are overcomer because of Jesus. Tandaan, may tagumpay kay Kristo. Magbabago ang buhay mo kung ikaw ay nasa kay Kristo. Mahirap ang mundo, magkakasakit ka, dadaan yung problemang pinansyal, problema sa tahanan, problema sa kapitbahay, problema sa school, problema sa trabaho, ang daming problema. Pero we're an overcomer because of Jesus. Amen? Tagumpay tayo dahil kay Kristo. Hindi sinabing doon sa langit, dito pa lang, tagumpay na tayo. Amen? Gusto ng Panginoon, kahit nandito tayo, tagumpay tayo because of Jesus. Kaya nga sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang tanong, committed ka ba kay Lord? Simpleng tanong. Tanongan lang tayo, tanong ang portion, committed ka ba kay Lord? O committed na yung kay Lord? Kasama mo ba ang family mo? I hope and I pray next week, dumami pa tayo, sama niyo yung family niyo. Ito, pag-pray natin yan, alam ko walang imposible sa Diyos. Sabi nga ni Pastor Joby, isang araw daw punong-puno na to. Amen? Magkakaamuyan na tayo. Amen? Okay. And then, always remember, para magtagumpay ka, meron kang unmerited favor. Tama ba English ko? Tama ba yung spelling ko? ano yung unmerited favor? Ano yung one word dyan? 5-letter word. Shari, nangyari, no? English. Ano yan? Grace. May biyaya tayo. Unmerited. Hindi tayo karapat-dapat pero binigay ng Lord. John 5:5-6. One was there. When Jesus saw him lying there. Bakit po sinabi merong grace yung 38 years? Hinanap siya ng Diyos. Ang dami-dami. Sabi ko siya, nasa 400. Hinanap pa siya ni Jesus. Parang ikaw, hinanap ka ni Jesus. Kasi tago ka ng tago kay Lord dati. Tama? Lahat tayo dito hinanap ni Jesus. Isang araw may nag-share sa atin. Tama, hindi? Dahil noon, kung ano-ano pinagagagawa natin, lakas, ako rin. Puro kalokohan ako noon. Pero mabuti si Lord, hinanap niya ako. Amen? Tingnan mo mga tabi kung hinanap ni Jesus yan. Amen? Hinanap ni Jesus, kaya may grace tayo, may biyaya at pagpapala tayo. Ito yung biyaya. Tayo ang hinanap ni Lord kasi tayo, lagi tayo lumalayo at nagtatago kay Lord. Tama? Minsan nga may nag-i-invite tayo, wag na pare. Marami akong kasalanan eh. Kaya nga pupunta sa church para magbukas ng kasalanan eh. Sino yung naligo muna para maligo? Bago maligo. Diba kaya ka nga pupunta rito para i-confess mo yung iyong kasalanan. Hindi ka pupunta rito para saka na ako pupunta ron pag mabait na ako. Hindi ganun. Sabi nga ako gusto kong bumayat pero hindi ko magawa. Tanyo, pare-pareho tayo ng era. Ganun yun. Okay, sabi sa 1 Timothy 1:15, si Pablo nagsasalita, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat, si Apostol Pablo. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Kasama ba tayo dito? Kasama tayo dito. Ang sabi ni Apostol Pablo, at ako ang pinakamasama sa kanila. Siguro kung magbibilangan tayo dito ng kasalanan, hindi tayo matatapos hanggang bukas tayo, hanggang next week eh. Tayo mismo, makasalanan. Sino naniniwala makasalanan sila? Amen? We sin sa isip, sa salita, at sa gawa. Parang panatang makabayan lang yan. Nagkakasala tayo. Mabuti lang talaga si Lord, pinili niya tayo. Mabuti lang si Lord, hinanap niya tayo. Mabuti lang si Lord, binigyan tayo ng kanyang biyaya. Sabi ito, sa biyaya lang ni Kristo ang ating pagbabago. Kaya ka na bago. Kaya ngayon, nagpe-praise the Lord ka na. Amen. Dati kung ano-ano sinasabi mo, parang Philippine Island. Dati lahat ng salita mo may Philippine Island. Dati pag natuwa ka, di ba? Ngayon hindi na ganoon. Dati nagmamarites ka. Ngayon minamarites mo na si Jesus. Di ba? Dati mainitan ng ulo mo, ngayon konti na lang. Di ba? Sa biyaya lang ni Kristo yung ating pagbabago. Tingnan mo yung katabi mo, nagbago na yan. Ay, tignan. Baka daw may mangyari.
Amen? Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us. While we were still sinners, Christ died for us. Lagi nating ulit-ulitin yung mga verses na to. Nung tayo makasalanan, nung tayo bulok, nung tayo hindi katanggap-tanggap, nung tayo sinungaling, nung tayo kung ano-anong makamundong mga bagay ang iniisip natin, namatay si Jesus para sa atin. Nung tayo'y kaaway niya, binigay niya yung buhay niya. Ganun niya tayo kamahal. Amen? Kaya sa tingin mo ba, gusto mo pang bumalik sa dati mong buhay? Ayaw mo na. Kasi somebody died for you. Bigyan mo naman ng halaga yung ginawa ni Kristo para sa iyo. Amen? Kaya nga lagi ko sinasabi, no? Naalala ko lang, sabi nila noon, a family that prays together, stays together. But a family that prays the Lord together, goes to heaven. Di ba mas maganda? A family that prays the Lord together, goes to heaven. Tingnan mo yung katabi mo kung pupunta ng langit yan. Ikaw na naman. Amen? Lagi natin naririnig yung finished work of Christ kasi nakadikit dito yung grace. Ito ay sum. Kaya pag sinabing biyaya ng Lord, napakalawak niyan. Bibigyan ko lang kayo ng ilan. Dahil sa biyaya ng Lord, pinatawad niya tayo sa ating kasalanan. Ayan yung verse. Nang dahil sa biyaya ng Lord, na-reconcile tayo sa Panginoong Hesus. Nang dahil sa finished work of Jesus o yung biyaya, tawag dito, nagkaroon tayo ng righteousness. Dati wala tayong righteousness. Kasalanan na meron tayo. Nagkaroon tayo ng freedom from sin, access to God. Dati hindi tayo makarating doon sa loob. Sa kanta nga kanina, he tore the veil. He made the way. Alam niyo, nasira yung veil sa templo, hindi sa baba. Mula sa taas. Nagsira noon ang Panginoon mismo para tayo makapasok. Dahil lang sa ginawa ni Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus, it is finished. Huwag ka na magpapako uli. Ano pa? Sabi, victory over death and the grave. Oo, ililibing tayo kasi mabubulok tayo. Katawan lupa natin. Pero, pag dilat ng mata natin, kasama na natin si Jesus. That is because of the finished work of Jesus. New creation na tayo, di ba? The old has gone, the new has come. Nagbago na tayo. Samlan to, and then we have eternal life na mag-iintay sa atin si Jesus. Konti lang yan, marami pang iba. Kaya napalaking bagay na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya dapat lang pahalagahan din natin yung ginagawa nating Lord's table. Kasi sabi niya, do this in remembrance of me. Hindi lang to kumakain ka ng saro, tama ba? Saro ba yun? Ng ostya, umiinom ka ng saro. Inaalala natin yung kamatayan ni Jesus. Please lang po, pag maglo-Lord's table tayo, alalahanin natin yung ginawa ni Jesus para sa atin. Para mangyari yan. Marami pa. Ganon tayo kamahal ni Jesus. Kung yung asawa mo mahal ka ni Jesus, kung yung asawa mo mahal ka, mas mahal ka ni Jesus. Kaya wag na wag niyo ipagpapalit si Jesus. Amen? Because ginawa niya yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Amen? Ang tanong, yan, nararanasan mo ba ang biyaya? Ulitin ko, nararanasan mo ba ang biyaya ng Panginoon? Amen? Dapat nararanasan natin yan. Because we are a new creation. Bago na tayo. Ang gaganda ng popogi na nga natin eh. Tingnan mo nga katabi mo, maganda na yan. Ayaw tingnan. Ang pogi na ba yan? Amen. And then lastly, stop sinning. Kung gusto mo magbago, baguhin mo na yung pamumuhay mo, tigilan mo na yung kasalanan. Bakit ko sinabi? Alam niyo, sabi ni Jesus, tuloy natin sa 5:14 alam niyo, maaari kaya siya nagkaroon ng 38 years na karamdaman. Makasalanan siya eh. Bakit ko nasabi? So ito, pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki. Sabi ko sa inyo, he committed himself, nagpunta siya sa templo. At sinabihan ni Jesus, ito sinabi ni Jesus, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng maaari. Maaari lang hindi ko masabi kasi hindi naman ako si Jesus. Na kaya siya nagkaroon ng karamdaman dahil makasalanan siya. Because sometimes kasi, sobrang kasalanan natin, nasisira yung ating pagkatao. Sinabing huwag kang pumunta ron sa piyesta, babae ka, huwag kang pumunta sa piyesta ron, kasi gabi na, pumunta ka ron, naka-crank top, tapos ang iklipan ng suot mo, tapos gabi, tapos nakita mo, nagiinuman yung mga klase mo. Konti lang. Ayun, nangyari sa'yo. Diba?
Stop sinning. Kaya sabi sa kanya, tigilan mo na gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa'yo. Kasi pag tinuloy mo pa rin yung ginawa mo dati, ay baka makamatayin mo na yan. Kaya mga kapatid, tigilan ang kasalanan. Alam ko mahirap. It's a battle every day. Sabi nga, nasa battle, nasa isip. Ang kasalanan, nasa isip, salta at sa gawa. Kahit ako, tinitignan, pogi-pogi ko, di ba? Malay nyo, sa isip ko, iba iniisip ko. Kayo din, ganun. Ang pogi talaga ni Pastor. Yun siya sabi nyo eh, kasalanan nyo. Joke lang. Amen? Kaya stop sinning. Pansinin nyo, no? Pag may kasalanan ka na hindi mo kayang gawin, kayang tanggalin, pag-pray mo. Alam nyo noon, battle sa akin, pornography. Sa totoo lang, ngayon ko lang yata nasabi sa inyo, noon pa. Hirap, Kristiyano na ako, hindi ko matanggal yan. Hindi ko matanggal yan. May collection ako niyan, mga DVD, tinatago-tago ko. Pero nung talagang kinumit ko sa Panginoon, tinapong ko na lang. Binasa ko muna, baka makakita pa. Sa Dubai pa ako noon. Tinapong ko na. Pero tagal, ang hirap talaga mga kapatid, sa totoo lang. Kasi wala na stronghold na yan sa akin eh. Tapos tinanggap ko si Jesus, ang hirap talaga. Alam niyo, pag ikaw ang battle mo pornography, kahit pinanood mo yan ngayon, ilang taon pa rin, nasa isip mo pa rin yan. Pero praise the Lord, palalayain tayo ng Diyos. Amen. Iiyak mo lang sa Kanya yan. Amen. Kaya mga kapatid, stop sinning. Kung ano man yung ginagawa mo. At kung wala na, praise the Lord. Pero mag-ingat ka, ang dyablo, tutuksohin ka pa rin. Kilala kita, ganito ka dati. Uy, sige na, konti lang. Wala na makakakita sa'yo. Ang dyablo, kilala ka. Pero huwag kang malala, binalutan ka ng dugo ng Panginoong Hesus. Maasar ka lang niya. Kaya niya kang bulihin sa malayo. Pero hindi ka niya kaya lapitan. Amen? Because greater is He that is in me, that's in the world. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung balot ng dugo ng Panginoong Hesus yan. Amen. Praise the Lord. Hebrews 10:26. Kaya nga sabi rito sa Hebrews 10:26, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of truth, no sacrifice for sin is left. Hindi ko na tayo tatanungin kung nakakilala na sa Panginoon o hindi pa tinutukoy dito ng author ng Hebrew. Pero kung talagang ginagawa mo naman talaga yung kasalanan, talagang wala nang mangyayari sa'yo. Kung talagang ginagawa mo yung kasalanan yan, wala na. Finish line na. Kaya wag nating gawin. Amen? Ang dyablo tutuksoy ka. Kilala kita, Wendell. Alam ko yung kahinaan mo. Tutuksoyin talaga. Amen? Kaya mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, stop sinning. Amen? Sabi sa 1 John 3:6, no one who abides in Him keeps sinning. No one keeps on sinning has either seen Him or know Him. Pag nagkakasala ka pa talaga ng tuloy-tuloy. Oo, lagi nating nagkakasala tayo para tayong tupa. Ang tupa nadudumihan, tama hindi? Pero ayaw niya sa putikan. Pero ang baboy nakatira sa putikan. Huwag mo na tignan yung katabi mo kung baboy yan o tupa yan. Amen? Okay, para magbago ang buhay, kasalanan ay talikuran. Amen? Ang tanong, sumusunod ka ba sa recipe of life? Balik tayo doon. Sumusunod ka ba sa recipe of life? Amen? Tapos na tayo. Number 1, para mabago ang buhay. Ano yung unang-una? Faith. Faith on Jesus. Pangalawa, obey. Sumunod. Pangatlo, commit. Pangapat, unmerited favor or grace. And then lastly, stop sinning. Anong mangyayari? Remember, nagkamali dapat, hindi na bago, typographical error. Para mabago ang buhay mo, dapat focus ka kay Kristo. Mahirap. Pero sabi sa Bible, we are a new creation. The old has gone, the new has come. Tingnan mo nga yung katabi mo kung bagong nilalang na yan. Sabi mo, bagong nilalang ka na ba? Kilala kita. Sige tayo tumayo, tayo manalangin, tayo mag-pray na. Palakpakan natin ang ating Panginoon.